Diyos, mga sambahayan tayo ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, anong bagay na ginagawa natin, anong bagay na kung saan ay nakikita sa atin, dapat po makita na tayo po'y nagliliwanag, na tayo po'y kakaiba sa iba. Hindi tayo yung ordinaryong tatay na kung saan ay na nakikita natin dyan sa labas. Naniniwala mo ba kayo, nakakaiba kayo sa iba? Amen? Kakaiba tayo sa iba. Kasi bakit? Ang pinaglilingkuran natin mga kapatid ay hindi basta-basta. Huwag nyo sasabihin na, pare-pares naman sila ng Diyos. O, pare-pares naman tayo ng sinasabi ng Diyos. No, mga kapatid, iba po. Kasi yung sinasabi natin ng Diyos, ayaw sa mga bagay na kung saan hindi kalugod-lugod sa Kanya. Samantala, yung sinasabi nila ng Diyos, okay lang sa kanila kung ano yung mga bagay na kanilang pinagagawa. Konsentidor ng Diyos. Pero sa atin yung Diyos na sinasabi natin mga kapatid, ay masasabi natin kakaiba sapagkat ang ating pong pananampalataya ay nagmumula sa sinasabi ng Biblia. Yung mga bagay na natutunan natin mula sa mga apostol. Amen! Kaya nga nandiyan mga kapatid yung mabubuting gawa, sabi nga ng Biblia, di ba? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Bakit? Upang makilala o makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Noong kailangan meron tayo mabuting gawa lalo na sa mga tatayan. Amen? Ang katatayan na kapatid ay kinakakitaan ng mabubuting gawa hindi lamang sa ating iglesia, hindi lamang sa ating pamilya, maging sa labas o sa mga taong nakakasalamuha natin. Makita yung mabubuting gawa na kung saan ang ating Ama na sa langit ang naluluwalhati dahil sa gawa mo. Napapasan, nakakatuwa naman itong tao ko, nakakatuwa naman itong tatay ko, napagkabay sa pananalita, nakaka-bless. Bakit? Kapag ka nagagawa at nakikita nila yan sa inyo, nakikita nila kung paano, nakikita natin kung paano naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nyo. Saan kaya dumadala ng gawain? Saan kaya specify ito? Sino kaya? Sino dito? Diba? Bakit? Kasi nagliliwanag tayo sa mundo ito. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen? Kaya natin po tayo the power of apostolic culture. Pagpag-uusapan natin mga kapatid yung tinatawag na kultura o culture. Ano yung sinasabi ng kultura sa culture? Marami po sa mga kapag Tagalog, ayaw ko sa Mercer Dictionary. Ang kultura po ay mga tinatawag ng kaugalian, paniniwala, anyo ng lipunan, at matiyay na katangian ng isang pangkat ng lahi o relihiyon. O panlipunan, ito rin ay tumutukoy sa paraan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Tumutukoy sa pang-araw-araw na pamumuhay na ibinabahagi ng mga tao sa isang lugar o panahon. Sabi ko no, ang kultura ay pamamaraan, kaugalian, gawain, at paniniwala ng isang tao o ng isang grupo. Ibig sabihin mga kapatid, pagdating po sa kaugalian, napakarami mga Pinoy. Pagdating sa paniniwala, iba-iba Pinoy. Iba-ibang paniniwala nila, may magaganda, nakakatuwa. At sa mga namin mong pagkakataon ay masasabi natin, kamangha-mangha, kakaiba sa ibang kultura. Diba? Marami po tayong kultura na kung saan may magmamalaki naman talaga natin. Diba? Lalo na yung mga kaugalian. Ang pinikalang may marami din kasabihan. Pero, mapansin ninyo, akala nyo po ba kayo lamang o tayo lamang ganyan? Ang mapapansin natin, lalo na yung mga Chinese, lalo na yung mga Indians, mas marami po pala kaysa sa atin. Sa atin eh! Karamihan kasabihan natin eh! Oy! Bawal naman, di ba? Kasabihan tayo yung taliniwala o marami. Isa yan sa mga kultura natin. Yung pagkabit pa tayo, may natin, bawal magwalis! Bawal magwalis! Dahil kasi ano eh! Masama daw magwalis, hindi pa natin bakit. No? Ewan nga ba? Pag kami patay, pag kami patay. Diba? O siya, tapos lang, putong-putong na, bawal maligo. Diba? Sasabi naman matatanda, bawal maligo pag kami patay. Maliligo ka lang pag kalimutan.
Eh kung dahil isang buwan pinitibig, isang buwan lang, hindi maliligo. Yun ang katotohanan ng kapatid, di ba? Pagdating siya tinatawag na, mga kasabi, maraming Pinoy dyan. Kung maraming mga salawin kayo ng Pinoy. Tulad ng ano? Malapit ako Tulad ng mag-cancel, baba. Pag may tiyaga, Tawagan lang kita. may. Pag may tiyaga, may. Pag may tiyaga daw ng kapatid, eh may ganyan pala. Hindi pa tama dito. Alam mo yan? Bakit? Kasi, nagtsatsaga na kaya dito, yung sinatawag natin din pala, sapagkat nagtsatsaga na. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, masala, lalo na sa mga tatay na kung saan, ikaw yung tagapagtaguyod sa inyong pamilya, kailangan mo tayo may tiyaga, sapagkat mayroon ganyan din pala. Amen? Oo, totoo. Kaya sa totoo lang mga kapatid, marami. Walang mga masahe. Walang mga masahe. Kasama daw sa mga taon. Di ba? Di ba? Ang maglakad ng patuloy. Pag natinig ay. Pag natinig ay. Pag natinig daw magamot. Pag natinig ay malalim. Siyempre, di ba? Pero sa totoo lang, bakit? Kasi ganyan ang kapatid. Kailangan natin na kung saan yung pananaw natin sa mundo bilang isang tatay. Yung kultura na ginagalaw natin sa mundo nito mga kapatid, naaayon dapat doon sa tinatawag na kung saan kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Amen? Bakit ikaw mo? Kasi alam natin mga kapatid, iba yung kultura ng sabi ko na ito sa kultura ng mga apostolikong mananampalataya. Oo, kakaiba tayo. Sabi nga, ang apostolic Christian ng Manito, sabi na natin yung grupo na natin. Hindi ba siya tinataas mo yung ating grupo, pero gano'n na nga. No? Kakaiba. Kakaiba kung meron sa sabi nila. Wala ka nang hahanapin pang iba. Amen? Kasi ang punto ng sabi ko na ito, na ayaw ng Diyos, nasa ayunan natin. Bakit? Ang punto kasi ng sabi ko na ito, mga putinak sinasabi ng Romans chapter 12, diba? Sa verse 2, being conformed to this world. O sabi nga kung Tagalog, doon kayo magsiayon sa sanlibutan ng kundi mag-iba kayo sa mga magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pagbabago, hindi yung pag-iisip ng sanlibutan ito. Kasi ang pag-iisip ng sanlibutan ito, patungo lagi sa kahamakan, patungo lagi sa mga pangkasaratan ng buhay, patungo lagi sa pangmakasariling pagdanais. Pero sabi ng Biblia, magsipagbago ngayon ang inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos, ang tao ng Diyos, ang kapatid kagaya natin, ay hindi nakikisang-ayon. Hindi ba sinasabi mo, alis na po lagi? O alis na karan? Pero nagtatawag mo, alis na karan din. Sabi ko nila, magpatiyanin ka na lamang sa tugtog o sa takbong mundo. Sa totoo lang, mga kapatid, napakadali sa ganyan. Pwede kayo may ayon sa mga bagay na tama. Sa mga bagay na alam mo matuwid. Pero pag sinabing, alam mo lang ba rin makikiayon ka? Pwede dapat tayo against dyan. Against the current. Sila ito na. Diba? Inisip niya, siya lang nag-isa. Dahil kasi, lahat ng kanyang mga kasama na mamatay na, wala na. At ang mga sa paligid na, nakikiayon na sa sanlibutan. Natatakot na siya eh. Kasi siya nag-isa. Pero always remember, mga kapatid, that one person or one righteous person, mga kapatid, is always majority to God. Lagi natin natandaan, ano ba yung bagay na masarap sa sanlibutan, mag-isip-isip kayo, makakala nyo, sa kabubutin niyo agad yan. Sa kananiwan, sa maraming pong pagkakataon, lahat ng maganda ng sanlibutan ito ay masasabi natin patungo sa pagkapahamak. Hindi man mas nakararami. O kasi nandun yung layaw ng laman. Nandun po mga kapatid yung layaw ng laman. At yun yung masasabi, hindi nagiging kalugod-lugod, hindi nagiging ganap na kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya tinuturo sa ating mga kapatid ng unang mga mananampalataya ng mga apostol ng ating pong Panginoon na galing din sa ating ng Panginoon yung pananampalataya ng apostol.
maliligtas. Amen? Naniniwala po ba kayo ng ating pananampalataya ay maliligtas? Yung pananampalataya pang tinuro sa iyo ng mga pastor, makapagliligtas. Yes! Kung ating pong gagawin, bakit nasabi? Kasi yung mga bagay na pinangaral ng ating pong pastor, hahapon po sa Biblia, hahapon po sa mga aral ni Kristo, na may tinuro sa apostol, na kung saan nakarating sa atin, nakarating sa inyo. Yan ang magdadala sa inyo. Yan ang nag-aayos sa iyo para maging mamamayan kayo ng langit. Dahil kasi kung wala yung mga turo ito, wala pong pupunta ang langit ang bawat akay na narito. Ay, alam ko, mga kapatid sa panong ito, Semana Santa, ay, ito yung panahon kung saan, sabi nila, patay ang Diyos, pero nandoon sila sa nagliliwaliw, nagliliguan, nagpapasyalan, mga outing-outing. Bakit? Kasi layo ng laman. Pero, ang mga tao na kung saan ay totoong sumusunod sa salita ng Diyos, mga tao na kung saan may pagpapahalaga sa kanilang kalikasan, mga tatay na kung saan gusto ng langit, ito yung mga tao nag-design, nag-iisip, na kung saan makasama sa gawain ng mga pagkaman, pabigyan sa bulsa, pero alam nila, meron silang makukuha ang gantimpala mula sa pagkalunan sa gawain ng Panginoon. Hindi mawala ang pagkalunan dito. Hindi mawala makalit yung ikinayat yung legislation. Hindi yung sumisyan ang patigunan mo na. Nakita niyo ako. Ano naman? Hindi, una-una kasi mga kapatid, alam natin kung paano yung pagpapala ng Diyos kung nakalimusin natin. Yung pagpapala ng espiritual mga kapatid ay hindi matutupasan ng mga bagay na material. Aanin mo yung malaking pera sa wallet. Aanin mo mga kapatid yung malaking pera sa bangko. Hindi ka man maliligas, hindi naman masaya ang puso mo. Pero lahat ng mga tatay na dumadalo, hindi nawawala yung ngiti, hindi nawawala ang kagalakan sa puso. Excited dati. Bakit? Kasi alam nila na ang Panginoon ay kanilang matatagpuan, makakasalamuha sa oras na ito. Diba? Ako nga, ito ang experience ko lang kami. Ewan ko eh. Pero nung wala ko nang gagawin yun, mga kapatid makilala sa Panginoon, walang income ako na hindi pinalampas. I'm sorry, walang income ako na hindi ginaluhan. Okay. Bakit? Kasi alam mo, very Bible. Alam mo may pagpapala. Alam mo na kung saan may magandang bagay na matatanggap mula sa Panginoon. Gawain ka ng anay. Yun pa ako. Dumadalo ko. Kahit na ako yung badyon. Sa kawin hindi mo sa badyon. Hindi para lang makasama ng president na dito. Huwag ko. Kasi masaya ko eh. Bakit? Ay, gawain kasi yan. Nang maranasan ko na ako'y magmusumos ng Espiritu sa unang pagkarato na ako'y dumalo ng magandang gawain. Hindi na ako makapatid naman sa lumayat na kung saan hindi ako makakadalo sa mga gawain. Excited ako gusto ko na kapatid. Kaya yung gusto ko ipaparamdam sa mga tao na kung saan nakakasalungan ko ng gawain ng ganitong pagkakaroon ng kapatid ay hindi bali wala. Amen? Amen. Pero sabi mo, yung mga bagay na kung saan ginagawa ng saan limutan ito, yung tinatawag na mga kaugalian, kasi dito kayo sa sanlimutan, ang passion, ang kutyo ng sanlimutan, kung ano gusto, siya takbohon, kung ano gusto, passion, gagayain, mga kapatid. Pero kung mga gusto na kung saan talaga para sa akin, para sa kanila yun. Kahit parang harap katatayan ng mga kapatid, pagka-passion, mga Korean look. Kung ano, pantalon, kulay ng sapatos, kulay ng... Diba? Pakibubog, ay, bubog. Hindi man sabihin, ako lang po. Ibig sabihin, may mga pagkakato na hindi para sa akin. Ang pangit ng tignan dyan, hindi ka napaputi. Lalo sa mga babae na, diba? May gila na mga babae dito. Pwede tayo magkatawa lang dito yung mga asawa. Bisa, di ba? Bisa penis ka eh. Mama, oh, honey, bakit hindi uso yan? Uso yan sa mga
pinabagayan. Yung hindi palibasa puso, kahit hindi bagay susunod. Sa atin, kung nauso yung tinatawag ng masama, hindi na pinigili, gusto ko sa hindi man bagay sa Apostolic Christian tayo. May mga pagkakataon sa hindi lahat ng uso mga kapatid ginagala o sinusunod. Kaya sabi ng Biblia, mga bago kayo ng pag-iisip. Maging kaya-aya sa harap ng ating pong Panginoon. Maging banal ang kaya-aya sa harap ng ating pong Diyos. Amen? Yun yung pong sinasabi ng kapatid na kung saan ang sanglibutan ng mga kapatid ay napapalibutan ng kasamaan at nakahilig sa tinatawag ng kasamaan. Kung mapapansin natin ng kapatid, yung beauty ng kapatid ng apostolic culture ng kapatid ay isang beauty na kung saan hindi makakapagpasan. About any cultural practice on earth, there is no higher and better culture than the apostolic culture. It is simply greater than any religious culture. Simple, pero rap sabi niya. No, kakaiba. Pero ito yung culture kung saan mga kapatid ay turo ng ating pong Panginoon. Hindi naman natin ginagawa yung mga bagay kung saan ay hindi aral. Kung tayo ay nagpapapanal tayo kasi aral ng Biblia eh. Salamat sa Diyos, tinawag po tayo ni Kristo. Tinawag tayo ni Diyos sa ganitong katuruan. Sa ganitong kagandahan, hindi na pananampalataya. Salamat sa Diyos, hindi ka na mapunta doon. Yung ipapapunta lang kamay, ligtas na. Yung magbigay lang ng bagay-bagay, ligtas na. Yung mga mabuti, ligtas na. Salamat na lamang, hindi doon ang ulat yung ating pumakista. Amen? Amen? Mabuting mahal ka ng ating pong Diyos. Amen? Ang kagandahan ng apostolic culture, mga kapatid, ito po yung culture na kung saan ang bawat mananampalataya, ang sabi naman ay nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Ito yung mga bagay na ginagawa natin. Ang pamumuhay, ang gawain, ang kaugalian ng mga unang mananampalataya, ng mga unang believer na kapatid. Yun po yung dapat natin sundan. Kasi yung apostol, mga kapatid na ating po, sumunod sila kay Kristo, kaya sila mga tinawag ng Kristiyano. Apostol ni Kristo. Yung mga aral ni Kristo, nadapin mga apostol. Yung mga apostol, mga kapatid, sila naman mga kapatid yung ating pong sinusundan dahil nandun saan sila po nanunod kay Kristo. Sa bawat gawa, sa bawat pananalita, ay natin panahon ang kapatid. Hindi ba mabago yung salita ng Biblia? Kahit na 20,000, 200,000 taon. So, anong bagay, anong sitwasyon, anong, kumbaga, panahon, ang salita ng Diyos ay hindi mababago. Ang turo ng Diyos ay hindi nababago. Yes, nagbabago. Kung dati, yung ating pong mga tinatawag na evangelism, pero ngayon nagbabago, di ba? Dati, ang kanila natin, trust God. Pero ngayon, mga kapatid, marami ng paraan. Ibig sabihin, pero yung salita ng Diyos, hindi po yan nababago, mga kapatid. Kaya tandaan ng kapatid, ang pagiging isang apostolikong tatay ng kapatid ay naghahayag ng mabuting kaugalian, magandang kultura bilang isang Pilipino. Tandaan ng kapatid, hindi ka namumuhay ayaw sa sariling paniniwala, kundi ito po ay kaisa sa apostolikong pananampalataya. Amen? Say amen. Ano ba mga kapatid? Yung kultura ng apostolikong sinasabi mga kapatid na ang kultura ng apostoliko na kung saan ay dapat mahayag sa ating buhay. Yung kultura ng apostoliko ay kabanalan. Sino rin ang banal? Amen? Sabi nga po, yung may kabanalan, kultura o kultura ng apostoliko may kabanalan. Ito po yung naiba sa tumanggap ng puspusan ng Espiritu Santo. Ang tao hindi pa nakakatanggap ng Espiritu Santo ay walang tunay na kabanalan. Bakit ka po? Ang banalan sa Biblia ay buwan ng pagkilos ng Espiritu sa buhay ng isang tao. Nagkakaroon na ng tao ng bunga ng Espiritu. Nandiyan yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung
No, yung fruit of the Spirit ng kapatid, nagiging bunga yan ng bawat isa sa atin. Kaya nakapagtataka, sinasabi ng apostol kung mananampalataya ka tapos wala kang bunga ng Spirit. Sinasabi namin ng kapatid na kaya na tayo po'y tumatanggap ng Espiritu. Samantala walang nakikita ang bunga sa'yo. Walang bunga. Ang balas mo. Papakita ko sa'yo kung siya nga. Kasi hindi ko pala alam. Walang pagtitiis. Sa lahat ng bagay, hindi mo matanggap lahat ng bagay masama sa'yo. Mga kapatid, tinuruan na tayo ng ating Diyos. Inaralan na tayo ng Biblia. Binigyan na tayo ng kaunawaan sa ating puso. Kinokontrol na ng Diyos yung ating puso. Kaugalian. Manatili tayo sa aral ng ating buong Panginoon. Amen! Amen! No? Ang totoo verse 15, verse 16, ngunit siyang banal ang sa inyong tumawag ay mga pakabalalaya sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, mga pakabanal kayo. Sapagkat ano? Ang Diyos namin banal, sapagkat ako'y banal. Banal yung Diyos na kung saan ay ating mong ginagaya, sinusundan. Kaya dapat, banal din tayo. Amen? Kaya nga sabi, sundin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang mga pagpapakabanal. Na kung wala ito, ang sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Bahagi ba ng kaligtasan ang kabanalan loob mo? Bahagi ba ng apostolikong tatay? Kultura ba ng apostolikong tatay ang magiging banal? Ha? Amen! Kultura ng isang apostolikong tatay ang pagiging banal. Bakit? Ito po ay utos ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng kabanalan ng kapatid, nakikilala tayo ng santo. Hindi kasi yan lang po sa pananalita. Kasama yan sa pag-ibig natin, sa pagkilos, sa paggawa, sa pananalita. Totoo yan. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, kung ako ay babalik, huwag naman logo niya Panginoon. Dumating lang talaga sa kasipan. Alam ko, dumating sa kasipan. Kung dumating lang tayo na kusan, meron akong nakita hindi maganda. It is. Nasabi ko, saan ba ako mapunta? Saan ba namin mapunta? Sino, pananampalatayang dadalhan ko? Sabi ko, lahat naman nakita ko. Hindi ugma sa akin. Diba? Sabi ko, wala na lamang. Wala na lamang. Sabi ko, doon pa rin talaga ako. Wala dahilan para ako hindi manatili na maglilingkod sa pinigiling mo ng Diyos. Doon sa pananampalataya, pinakilala na sa akin ito. Binuksan na niya yung ating mga mata, ang ating kaisipan. Kaya tama yung ating ginagawa. Tayo lumalakad sa bagong buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Apostol ng tatay, mapalan ka! Dapat din kapanalan ka! Amen? Ang kultura, ano ba yan? Ano ba isa? Mga kapatid, ang kultura ng bilang Kristyano, ang mga sumusunod na kultura ng apostoliko ay dapat mayan sa ating buhay niya. Kultura ng apostoliko kabanalan, kultura ng totoong pagsamba. Tama ba pagsamba mo? Kung meron bang nagsasabi, yung pagsamba mo ay mali. Mga kapatid, aralin mo yung pinagagawa mo pagsamba. Aralin mo yung tuturo sa inyo ng pastor. Sasabihin sa iyo, pagka tapos lang sabi mo, totoo pala ng bagay yung tuturo kasi nasabi niya. Sinasabi niya, yung pagsamba doon namin ay wala sa Biblia, yung pag-iyaw, yung pagkasambay, yung pagtundan, yung pag-iyak. Yung minsan, nagtatawanan, pag umamamaya, iiyak-iyak, ay mga pagsamba mo ito. May diferensya. Ito yung mga sinasabi mga PTL. Mga praise the Lord, no? Ito yung mga sinasabi nila, kakaawa naman sila. Mga kapatid, huwag sasagi sa isip nyo kailanman ng inyong pagsamba. Ang inyong pagsamba sa ating ng Panginoon ay mali. Ang kaaway kailangan ang nilalagay sa mga isip ng karaniwang tao. Para kakaiba. Medyo sa maraming tao, matataas ka ng kamay. Sa
maraming tao magsasalita ka, mga bagay na kusan, inilalagay nila sa isipan mo para hindi mo gawin. Ganyan katalino ang kaaway mo. Ganyan katalino ang kaaway natin. Ayaw niya mga kapatid, matutuwa ng tamang pagsamba. Tinawag tayo ng Diyos upang purihin at sabay siya. At ang ating tamang pagsamba ng kapatid ay hindi ordinary pagsamba. Ang ating pagsamba ng kapatid ay hindi ka nakakaibang kapangyarihan. Sumakba ka ngayon. Kung ikay may karamdaman, sasabihin siya, uuwi ka ng may kagalingan. Nandito tayo na kapatid na sa sumasaba at daming gaguluhan sa una. Pero sabihin siya mga kapatid, mamaya-maya, samantalang sumasaba ka, makikita mo yung kaliwanagan ng kaisipan mo, yung kabiganan ng dibdib mo, inaalis ng Diyos. May kapangyarihan ng tamang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ka lang nagkamali sa iyong ginagawa. Yung magtataas ng kamay, yung sinasabing praise the Lord, yung sinasabing ating hallelujah. Hindi ka po nagkamali. Amen. Sabi nga, may mga himalang kasdot sa mga bagay na yan. Pangawakan niya, marami tayong experience sa church. Sabi, di siya marunong manalangin. Marami din naman narinig. Sa matagal-tagal ng contact na tayo nag-review sa Panginoon. Marami na tayo mga sinasabi ka, marunong manalangin. Marunong ko ba magsabi ng hallelujah? Opo. Marunong ko ba magsabi ng thank you, Jesus? Opo. Sige, sabihin mo na lang ngayon ang buong puso. Hindi niya alam kung paano magpipay yung kanyang karamdaman eh. Pero binubuhos niya yung kanyang pagsamba. Hindi niya alam kung paano mag-prepare kung gumawa siya ng Spirit ng Diyos. At yung mga bagay na kung hindi natin may tatatwa, hindi natin may tatang isa pagkat nararanasan ng ating mga kakilala. Isa nararanasan ng mismo. Pastor Boy, katabi ko. Amen. Hindi mo rin gusto namin lahat ng pagsabay lahat ng magsigaw. Kung nasa kayo sa tayo. Pero excited ka, humihiyaw ka na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi niya, matakot kayo sa Kanya. No, sa lahat, kayo lahat ang nasasangutan. Matakot tayo sa Diyos. Sambahin natin, mga kapatid, ang kapanalan ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Napakabuti umawit ka pupuri sa ating Diyos. Napakabuti ang nararapat at sila ay pupurihin. Yun po, mga kapatid, yung kultura ng totoong pagsamba. Hindi po'y nakakayang sa mga. Hindi po nakakayang pagsamba. Hindi po nakakayang pagtaas ang kamay. Hindi mo nakakayang may magkakatalay kayo ng lubog. Magpapakirama. Tamang pagsamba na sinasabi ng Biblia. Anak natin ng Diyos, hindi po masama yan. Dahil sa isinang napapalapakan, ang Diyos. Ang pinapapurihan ang Diyos. Ang kultura ng taong totoo na binigay sa Panginoon ng galaw. Ibinibigay sa Panginoon ang paboring nararapat sa Kanya. Sabi ng Biblia, magdala kayo ng mga handog at pupunta kayo sa templo. Ayon sa mga awit 96 verse 8, no? Ang sinasabi nito ng kapatid ay pagbibigay ng papuring nararapat sa Kanya. Totoong paglilingkod, no? Kung magbibigay tayo sa Panginoon na may totoong paglilingkod, sabi nga, kung maglilingkod tayo sa Panginoon na may totoong paglilingkod, kasama dyan yung may pagbibigay na totoong pagbibigay. Pinakamagandang na handog na ibibigay natin sa Kanya. Amen? Lagi natin narinig, ang totoo umiibig, hindi maaaring siya mabibigyan. Amen. Kaya ang Panginoon niya, bigyan niyo sa inyong sarili dahil sa inyo siya. Pero sa maraming pagkakataon tayo, gusto naman natin yung pag-ibig nila. Hindi nila nararamdaman yung pag-ibig natin. Amen? Ibigay natin sa akin ng Biblia, ibigay sa Panginoon ang pinakamaganda na handog na may bibigay sa Kanya. Huwag mo ipagkait sa Diyos ang bagay na pinailangan sa atin. Ika na maging isang tapat na katiwala ng ating Panginoon. Amen? Maging tapat na katiwala. Gusto
natin ang pagpapala? Kung tayo magiging gusto natin ang pagpapala. Pero ang pagpapala ng pati binabas kaya ng Diyos according sa tatanggapin natin, binabasin ng Diyos yung ating pagpapala according sa mga pag-ibig natin. And I do believe, mga kapatid, no, ang tao ng Diyos, kapag ka nakakilala sa ating Panginoon ng tunay na pagkakilala, hindi na siya nagkakilala. Totoo yan. Yung mga apostol, naging maraming pa sila. Hindi na binenta na nila yung kanilang mga ari-arian. Binenta nila yung kanilang mga ari-arian. Hindi ko sinasabi yung benta yung ari-arian. Manuel? Bakit? Ito kasi yung totoo, pag-ibig nila, pinagsama-sama, pangkaisahan ng kapatid, ibinigay nila kasi alam nila, pinahiram lamang yun ang Diyos nila. Mga bagay na pinahiram sa atin ng Diyos, hindi natin yan pag-aari. Wala tayong sariling pag-aari sa mundo ito. Kung yan ay pinibigay mo sa Panginoon, hindi ka nawawala. Ang basihan ng Diyos sa gawain o sa pagbibigay mga kapatid para sa kanyang mga anak ay kung paano ka nagbibigay. Gusto natin na malaki, hindi magbigay ka na malaki. Gusto natin pagpapala, pagpalain mo. Ang gawain mo na sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapala. Hindi yung kawalan, kundi yan ay pagpapala. Hindi nagkulang ang mga anak ng Diyos at sumusunod sa ating pong Panginoon. Hindi po ang para sa kanilang oras o para bago ng isang tao natin nilagyan. Tandaan mo mga kapatid, no? Hindi tayo unang nagkaroon, kundi ang ating pong Panginoon. Hindi mo mahihigitan ang bagay na binigay ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi mo mabibigay. Mahihigitan. Yung ngayon na lang ang magpalit na kung saan humihinga ka. Yung kanina na lang dapat atakihan ka, pinigilan ng Diyos dahil kailangan ka pang makadalaw sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya pinigilan yan. Although mayroong init na ginagawa ng away upang saway mo dyan. Nagutok niya ako sabi ko, pastor, tayo kung tayo kapatiran. Na hindi na alam na nagpapakita mo. Kukunin pa mula na sila kasi nagsama sila sa isa. Sabi ko na accident na mo. Hindi na yung kasamaan sinasabi ng ating Panginoon, ng ating mga kapatid. Pero ang kaawit ginagawa sa buhay ng bawat isa. Ano yan ang panangalan? Sawayin naman yan sa pangalan. Sawayin naman yan sa pagkalimay pagtatagumpay tayo mga kapatid sa harap ng ating Panginoon. Ang kultura mga kapatid na itinuro ng ating Panginoon o ang kultura ng apostoliko mga kapatid ay itinuro ng ating mga unang mananampalataya sa atin, nakarating sa atin para mailayo tayo sa kasalanan, para mailayo tayo sa tumihan, para asahan tayo sa magagandang bagay na kung saan mga kapatid ay makikita sa bawat tatay maging kapag-ipakinabang. Ang sabi ng Biblia, gilmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat sa na sumasampigla sa pangalan ng Panginoon. Kaya natin mga kapatid, makikita natin kung paano tayo binibigyan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa panahon ito. Nakikita natin mga kapatid na kung saan ang totoo paglilingkod sa Diyos mga kapatid ay nagpupuri mo sa nararapat sa Panginoon. Hallelujah. Ang maging masigasig na may saktuparan ang apostolikong pangalan po. Amen? Bakit? Ito po kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na katiyakan para sa kaligtasan. Hindi tayo gumagawa ng kulturang paglingkod, hindi tayo gumagawa ng kulturang pagsamba, na apostolikong pagsamba, mga kapatid na kung saan ay hindi nakabatay sa sinasabi ng Biblia. Ang Pablo, ang sabi ng Biblia, maging masigasig na may katuparan ng apostolikong paraan ng pamumuhay. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na mabuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos na nagtuturo sa atin upang pagtakbi natin sa kalikuan at sa mga halaya ng sanlibutan ay marapat tayo mabuhay. Tayo may pagbibigil at matuwid at banal sa panahon kasalukuyan ng sanlibutan. Tandaan natin mga kapatid. No? Sabi na po, gusto ng Diyos na tayo po ay nagpagbibigil. May matuwid, katuwiran sa atin kung maging banal.
Diyos na kung saan nangungusap sa iyo, na tinutulungan kayo, na sinasabi mo, Pastor, napakahirap naman sumunod sa tinatawag ng kabanalan. Pastor, ang hirap naman sundin yung apostolikong pangangaral, na apostolikong katuruan. Ang hirap sundin. Sasabihin sa inyo mga kapatid, hindi po kasi basta-basta pinupuntahan natin ang pupuntahan natin. Anong pupuntahan natin? Anong direction natin? Langit. Sino na rito nakarating sa ibang bansa? Madali po ba ang makarating sa ibang bansa? Yung sabi niyo ba, ang hirap, basta bakit? Kasi dami ng mga sitwasyon, lalo wala ka ng pera. Sa mayaman, napakadali. Pero ang Diyos ay hindi na tayo pagdating sa kaligtasan. Mahirap ka man, mayaman ka man, parehas tayo may paraan sa pagdiligtas ng Diyos. Dahil ang pupunta natin mga kapatid ay langit, natural. Kailangan mo makaranas ng tinatawag na kung saan kahirapan. Pero sa kabila ng kahirapan, nandyan po yung tinatawag na pag-aaral ng Diyos. Hindi ka pinaninatilin ako sa hirap. Lahat ng panahon sa mata na naglilingkod ka, hirap. Lahat ng panahon sa mata na naglilingkod ka, umiiyak, nasasaktan, may karamdaman ng tipo. I do believe, the more na ikaw'y naglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay yan, nakakaranas ka man ng kahirapan, nakakaranas ka man ng kasakitan, nasasaktan man ng puso mo mga kapatid, inaaliw ka din ng Diyos. May kawalan ka, may provision pa din ng Diyos. Naniniwala tayo dahil hindi basta-basta ang ating mapupuntahan. Ang gantimpala na nakalaan sa atin na hindi basta-basta. Talagang may gantimpala, may kahirapan na ating gagawin. Bago nakamit ng mga champion sa sports, sa larangan ng sports, mga kapatid, yung kanilang medalya, yung kanilang milyon. Mga kapatid, bago nakamit, no? Nilapakiyaw yung kanilang milyon. Mga kapatid, hindi lang mangyari isang araw, isang oras na ipang-practice. Hindi lamang sila isang araw, tatlong araw, sa isang linggo ipang-practice. Kamay bang ginagawa nila sa buhay nila? Eh tayo ang pupunta natin. Langit, tapos mabanting-banting ka, patulog-tulog ka, patangan-tangan ka, tapos gusto natin, langit. Oy, excuse me, Pastor Brother. Ay, Pastor Brother. Brother, kapatid, tatay. Ibig sa Pastor. Kaya nga hindi tayo pwede basta-basta magpapanting-banting na tinatawag. Bakit? Kasi mga kapatid, may kahirapan yung ating kong ginagawa kasi ang gantimpala, beyond our expectation. Hindi mo mahanap sa lugar na ito. Hindi mo matatagpuan yung ligaya na makakamit natin pagdating ng araw. Pagharap natin sa ating Panginoon. Mapaharap yung mga tatay na nakakilala sa Diyos. Mapaharap yung mga pusoy yung tatay na gumagawa ay sunod sa sinasabi ng Biblia. Sabihin man mga kumpano mo, ay ang baduy-baduy mo, pre! Hayaan mo sila. Pero kapag ka, siniran mo sila ng salita ng Diyos, sasabihin sila, salamat mo naman, pinakilala mo sa akin. Mararamdaman kasi nila yung mga bagay na nararamdaman mo, hindi nararamdaman, kaya nakapagsasalita sila. Kaya tanda natin mga tatay, sa lahat ng pagkarapan, manatili tayo ang apostolic tatay. Yung kultur ng isang mananampalataya ay manatili sa buhay natin. May kapangyarihan dyan. May pagliligtas ang Diyos dyan. Hindi yan mawawala. Mga kapatid, lagi ang ating gaganapin. Sa awang tulong ng Diyos, mga kapatid, meron pong nakalaan ng buhay para sa buhay natin tayo. Praise God, minsan pa natin palakpakan ang buhay ng Diyos sa oras nito.